Rekomendasyon ng House Quad Committee na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pang personalidad kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Jessie Andres ng Department of Justice. Magandang tanghali po, Yusek Andres. Magandang tanghali ninya at sa lahat ng ating tagapakinig. Mabuhay kayo. Sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos na DOJ na ang magsasagawa ng assessment sa rekomendasyon ng House Quad Committee para sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte at ilan pang personalidad. Ano po ang mga susunod na hakbang dito ng DOJ? Well, paliwanag natin, bago pa man natapos ang Quadcom report, ang Department of Justice po ay nagtatag na ng isang task force sa National Prosecution Service na nakatutok sa extrajudicial killings or EJ case. So nagsimula na rin po kami ng aming investigasyon dun sa mga reports of extrajudicial killings at meron na rin kaming initial evidence. Ngayon po na natapos na ang Quadcom hearings, napakalaking tulong po ito dahil nakita naman po ng publiko ang napakaraming revelasyon na nangyari po dyan sa Quadcom hearings at marami po tayong mga nakitang mga ebidensya na nagpapakita ng mga kinalaman ng mga taong involved dito sa ating investigasyon. Can you hear me? Yes, sir. Go ahead. Can you hear me? Yes, sir. We can see you and hear you now. Anyway, based po doon sa Quadcom report na aming recently natanggap, ipagtitibayin po natin ang dagdag na investigasyon dahil po doon sa maraming mga naisiwalat at mga admissions na tinatawag ko ngang possibly self-incriminating admissions na naibigay po under oath doon sa Quadcom. Yan po ay part ng evaluation natin. At dagdag pa po dyan, ang National Bureau of Investigation, kasama po ang Philippine National Police, ay nakikipagtulungan na po kasalukuyan sa ating Department of Justice para po mapagtibay ang ebidensya. So it is a big help that the Quadcom has already taken the cudgels for inviting certain important resource persons. At nun, base po dun sa kanilang rekomendasyon nila, papatibayan po natin ang kaso. Pero may due process pa din. Magandang tanghali po, Yusek Andres. Hingi rin po kami ng update sa case build-up ng Task Force EJK. Kumusta na po ito? Yan. Tama po yan. Kaya po yung una kong naibanggit na naitatag po ng ating butihing Secretary Boying Rimulya ang isang task force specifically aimed at investigating EJ case or extrajudicial killings. Nagsimula na po yan at marami na po tayong nakalap na ebidensya. But now, dahil po ang area of concern is something very broad that we call crimes against humanity at saka violation ng international humanitarian law. We have to understand the bigger context because these crimes can only be proven if this is taken in a bigger context on a national scope. So, yung initial po ng mga trust ng ating task force ay only for cases of murder. Kasi yun po ang normal na kaso kapag nagkaroon po tayo ng extrajudicial killing, normally ang maximum case is murder. So ngayon, iba na po. In addition to murder, we are also studying the possibility of filing violations of the international humanitarian law at crimes against humanity. At intindihin po natin na napakalalaki pong tao ang involved dito sa posibleng kaso na ito. Kaya po dapat matibay ang ating case build-up at ang pagtutulungan po ng DOJ with the law enforcement agents ay kailangan po natin gawing very thorough. I just like to add, kasi iba na po ang panuntunan ng Department of Justice. In line with our human rights reforms program, hindi na po probable cause ang basis ng filing ng kaso. Para isang tao po ay makasuhan sa korte,
ang antas po ng ebidensya ay tinatawag nating prima facie evidence now with reasonable certainty of conviction in court. So, hindi na po tayo pumapayag ng harassment cases lang based on probable cause. Mali po yun. Kaya po ngayon, dapat po masinsin ang ebidensya, solid po ang ebidensya bago po natin kasuhan ang sino man tao, malaki man o maliit, in bilang pagtugon po sa dikta ng human rights. Okay, so gaano kalaki po ang magiging impact ng mga findings o progress report ng Quadcom sa investigasyon at pagsasampa ng kaso laban po sa mga involved sa usapin at anong impact po nito sa mga ICC cases? Yeah. Doon po sa hearings ng Quadcom, there are two major issues, ano? Yan pong una, yung pagkamatay po ng mga preso na Chinese sa loob mismo ng Bucor under state custody at meron pong namatay. At meron man po tayong trail of possible evidence that will show sino po ang mga kasabwat dun sa utos at pagpapatupad ng utos. Pangalawa po, yung pagkapatay ng PCSO General Manager. Meron na pong nagtestigo dyan at meron na pong trail of evidence showing who are the possible people involved. So we will use that as a starting point. We will talk to all the possible resource persons there. And if needed, we will grant them the stature of a state witness if their testimony is very much needed to ensure the conviction of the real perpetrators. So, yan ho, pagtitibayin natin yan. Hindi lang po yung mga testimonya na naibigay sa Quadcom, pero papatibayin pa po natin yung mga testimonya. Now, yung ginagawa naman po ng ICC ay totally different matter. Sila po, hindi ho natin sila mapipigilan, tuloy-tuloy po ang ginagawa nilang investigasyon. But as of now, we are no longer a member of the Rome Statute under the ICC jurisdiction. So, kung ano man po ang gagawin nila, itutuloy po nila yon at we will wait for our intervention as needed depende po sa progress ng ICC. Pero sa part po ng Department of Justice, we will continue to do our duty under the law to conduct the investigation and based on the evidence, possibly prosecute these crimes in court. So, tatlo po yung posible: murder, crimes against humanity, and violation of international humanitarian law. So, sisiguraduhin po natin na mabibigyan ang lahat ng involved dito ng pagkakataon na magbigay ng kanilang side. Whether you are a respondent or a witness, magkakaroon po tayo ng talagang very thorough investigation. And we assure you that we will act on the basis of evidence and we will hold all those involved in this crime legally accountable based on evidence. Yusek Andres, sa pahayag naman po ng legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Martin Delgra, ay sinabi niya na ang crimes against humanity ay terminong dapat i-define sa batas ng Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo rito? Tama po yun. Kailangan pong i-define sa batas at nakadefine na nga po sa batas. Sa Republic Act po na nag-enact ng International Humanitarian Law sa Pilipinas, nakasaad na ho doon lahat ng elemento ng krimen that could possibly constitute crimes against humanity. So it is there in the law and there is no need for anybody to wait for anything because the law is already clear on the aspects of the offense which are punishable. Okay, pinaiimbestigahan din po ng Quadcom ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao 1st District Representative Paulo Duterte at dating economic advisor na si Michael Yang dahil sa pagkakasangkot di umano sa illegal drug trade. Iimbestigahan na rin po ba ito ng DOJ? Napakabigat po ng nakaatas na responsibilidad sa Department of Justice. Dahil po napakalaking mga personalidad ang kailangan naming imbestigahan. Ngunit hindi po matitinag ang Department of Justice at tatayo po kami sa aming tungkulin kung sino man po ang respondent na inaakusahan.
lahat po tayo kailangan sumailalim sa isang judicial or legal process. At hindi naman po pinapabayaan ang karapatang pantao ng lahat po ng mga respondent. Kaya po sila po mabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanilang paliwanag at ayon po sa requirements of due process, yung preliminary investigation po, magsasabi na po tayo ng mga tao. Hindi ho para sila iharas, ngunit para mabigyan sila ng pagkakataon na magbigay ng counter affidavit nila o kontrasalaysay para itanggi o pasinungalingan yung mga unang bintang dun sa complaint affidavit. So mahirap po na proseso yan, pero gagawin po natin yan. At sana po lahat po ng taong nasasangkot ay magpapailalim dun sa proseso para po tayo marisolba natin yan base po sa legal processes and in observance of the rule of law. Kahit po public official kayo, kahit hindi kayo public official, ginagarantiyahan po ng DOJ na ang karapatang pantao niyo ay rerespetuhin sa proseso ng investigasyon at prosecution. Kabilang din po sa pinakakasuhan ng Quadcom ang ilan pang personalidad kaugnay naman sa pagkakasangkot sa illegal POGO activities, kabilang sina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, Alice Go at iba pa. Ano po ang magiging hakbang ng DOJ tungkol dito? Nakafocus din po ang Department of Justice sa larangan po naman ng violation ng mga POGOs at saka doon po sa financial integrity issues, yung pong paggagamit ng foreign nationals, ng Filipino identity and acquiring Filipino property land in the Philippines. At isa pong task force din ang nakatutok naman dyan. Kaya tuloy-tuloy po ang investigasyon dyan, and I will make the same assurance that we will do our jobs very thoroughly. Based on the evidence, we will give everyone a chance to present their side. But at the end of the day, based on evidence, we will hold those responsible for violations of the law legally accountable. And they will have to face their day in court in due time if the evidence so warrants. Pero tuloy-tuloy po kami ng pag-iimbestiga at may dagdag ko lang, both po dun sa first case, on EJ case, at saka dito po sa mga POGO, ang isa pong elemento para maging matagumpay po ang ating investigation at prosecution ay ang pakikilahok ng mga mamamayan. Yung community po, yung mga taong may kaalaman doon sa EJ case, dapat po maglakas loob din kayong tumayo para ipaglaban ang karapatan ninyo. Dahil ito na po ang pagkakataon na ang gobyerno ninyo ay tumatayo para sa inyo. Ngunit kung wala po kayong kooperasyon, wala po kayong lakas loob na makilahok sa proseso, masasayang po ang karapatan na pinaglalaban ng gobyerno para sa inyo. Ang isang elemento po ng 5 pillars of the justice system is the community. At yan pong mga independent na mga tao na hindi pa ho napatawag ng Quadcom, ngunit meron pong kaalaman sa mga krimen na iniimbestigahan, lumapit na po kayo sa Department of Justice. Meron po tayong Witness Protection Program at kayo po ay pakikinggan at protektahan para po maikasatuparan ang hustisya sa pakikilahok po nyo at pagtutulungan sa pag-imbestiga at pag-prosecute ng mga offenses na ito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Justice Undersecretary Jesse Andres. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.